Sama-sama tayong magiging Saksi! Bistado sa Cavite at Parañaque ang pagpatakbo ng online casino scam. Arestado naman ang dalawang sasagawa ng dental procedure kahit walang lisensya. Saksi sina Jan Consulta at Emil Sumangil. Sa videong ito makikitang ginagawan ng pustiso ang isang pasyente sa Caloocan. Pero kapansin-pansin na walang dental chair at sa pangkaraniwang upuan lang pinaupo ang pasyente. Pag-ikot ng kamera, malalantad na sa kusina ng isang bahay lang pala ginagawa ang dental procedure. Magsasama-sama yung dumi ng niluluto mo, mga hugasin mong plato, tapos doon ka din maghahalo ng ilalagay mo sa bibig ng pasyente. Edi syempre talagang hindi naman po yun sterile. Bukod pa sa walang ilaw kaya hindi makikita ang ginagawa sa loob ng bibig ng pasyente, ang pustisong binuo sa ganitong paraan. Madaling pamahayan ng mikrobyo ayon kay Dr. Ragos. Hindi po nila yun iniluluto or hindi po yan kinukure. Kaya mga ilang araw pa lang, pagkalagay niya sa pasyente, babaho agad yan. Kaya mga ilang araw pa lang, ang mga ngipin na katabi umuuga na dahil namagana po yung gums. Isang dental technician ang naarestong suspect pero hindi siya lisensyadong dentista. Sinimula na ang dental procedure sa isang undercover agent ng datnan ng mga taga-NBI. Nang ma-recover ang ibinayad ng agent, inaresto ang babae. Kahit pa sa klinika naman ang setup, reklamo ng Philippine Dental Association sa NBI, walang lisensya ang dentista. Hindi po siya dapat namamasyente. Ang dentista naman po kahit lisensyado ay patuloy na nag-aaral at nag-a-attend ng seminar para po madagdagan ng kaalaman. Ito po sila. Syempre po kung underboard, hindi naman po makaka-attend ng seminar. Tumangging magbigay ng pahayag ang dalawang inaresto. Panawagan ng PDA sa mga wala o hindi sapat ang budget sa pagpapagawa ng ngipin, huwag magpaayos sa mga hindi lisensyadong klinika. Pwede po silang pumunta sa mga public health and government health center para po makapag-avail ng libreng treatment para po sa kanilang dental needs. Sa bubong ng isang bahay sa Bacoor, Cavite, napansin ng mga operatiba ang nakadapang target na inakala nilang noong una ay nakatakas na. Oy, diyan ka lang ha. Diyan ka lang. Diyan ka lang. Diyan ka lang ha. Oh, diyan ka lang. Diyan ka lang. Kitin nyo na, kitin nyo na. Isa lang yan sa 4 na lokasyong sabay-sabay pinasok ng NCRPO at PAGCOR sa Cavite at Parañaque. Sa ikalawang palapag ng isang target sa Parañaque, may nagtangka pang mag-lock ng kwarto pero napigilan siya ng mga pulis. Doon inabutan ng computer ang ilang umunoy nasa likod ng isang online casino scam hub. Ito nga yung pinaka-workstation ng isa sa mga grupo na ni-raid ng NCRPO dito sa may bahagi ng Parañaque. Makikita natin itong mga computers ay naka-on pa na siyang ginagamit daw bilang marketing arm ng sindikato. At tulad nga nito na kanilang binuboost itong mga ads na to para mahikayat ating mga kababayan na sumali sa kanilang online casino na direkta naman na malalaro sa mga cellphone tulad nito. Ang primary target ay si Encan Cordova, ang siyang nahuling nagtatago sa bubong sa Bacoor. Dati na siyang nakulong dahil sa investment scam ayon sa NCRPO. Ngayon lumalabas na sa online casino naman siya pumasok at sangkot daw sa pang-i-scam sa mahigit 30 online players. They were employees of Pogo before, Pogo operators. Ito, mga Pilipino, pumunta na ngayon nagsarili and then meron na silang mga online casino hub. Ito, yung mga bahay-bahay. In 2022, pinakamataas na earning nila is something like 200 million. Nawala rin sa kanila. Niloko na nila yung mga kliyente nila or yung nag-online sa kanila dahil hindi nila binabalik yung pera eh. Yung 200 million, sinulugan nila sa mga casino, hanggang nawala rin. Walang permit ang grupo ayon sa PAGCOR. Itinanggi naman ni Cordova na siya umanong leader ng grupo na scam ang kanilang online casino at online games. Paying po talaga. Pag nare-receive naman po yung, kumbaga, pag nag-cash out, nare-receive naman po. Maximum 100,000 po daily. Hindi po namin alam na ganun po pala yung sistema. Na license para ang kailangan talaga.
This is not sanctioned by the PAGCOR, meaning illegal, no permit, no tax. Pilipino ang nag-gaming dito. Cases committed over the cyberspace, lumalaki. So it is just timely with the Chief PNP at ating pinaka-Chief Executive PBBM na nagsabi siya na lakasan natin ang ating capability on cyber investigation because of these rising cases committed over the cyberspace. Pinagkukumpiska ang mga computer at gadget, pati mga sasakyang walang papeles na gamit ng 12 na aresto. Nahanap sila sa mga reklamong illegal gambling at paglabag sa Cybercrime Prevention Act. Para sa GMA Integrated News, ako si John Consulta. At ako naman, si Emil Sumangin. Kami ang inyong saksi. Naglabas sa withdrawal form ang COMELEC para sa mga gustong bawiin ang kanilang lagda sa petisyon para sa People's Initiative. Nagpahayag naman ng pagtutol sa charter change sa mga lumahok sa oblation run sa UP. Saksi si Sandra Aguinaldo. Sa isinagawang taunang oblation run ng mga miyembro ng Alpha Phi Omega ETA chapter sa University of the Philippines, Diliman, nagpahayag ng pagtutol ang mga lumahok sa tangkang pag-amyenda sa saligang batas. Ang mga hubot-hubad na fratmen dala ang mga placard na pumabatikos dito. Nagkilos protesta naman ang Kilusang Mayo 1 sa People Power Monument. Panawagan nila, tamang sahod sa mga manggagawa at hindi tsa-tsa. Mainit pa rin nga ang usapin ng tsa-tsa, lalo't ayon na rin mismo sa grupong pirma o People's Initiative for Modernization and Reform Action, tuloy pa rin ang pangangalap nila ng pirma na lampas na umano sa 8 milyong kailangan. Meron na kaming almost 9 million na signatures. Papaabutin namin ng mga more or less 20 million signatures para makita nila na ang taong bayan ang talagang nagtataguyod ng ating pirma at ang ating People's Initiative. Pero sabi ng COMELEC, kung kasama kayo sa pumirma sa pag-amyenda sa konstitusyon pero gusto nyong bawiin ang pirma nyo, fill-upan nyo lang ang signature withdrawal form na ito na makukuha sa COMELEC offices sa inyong lugar. May ilang detalye lang na hinihingi ang COMELEC, gaya ng pangalan, address, precinct number, barangay at iba pa. Bunsod daw ito ng kahilingang magkaroon ng proseso sa pagbawi ng pirma. Ayon sa COMELEC, nananatiling suspendido ang Resolution 10650 o yung rules na gumagabay sa pagsasagawa ng People's Initiative. Kaya raw hindi muna ito uusad sa ngayon. Ito, nire-record lang po namin muna. Bakit po siguro masasabi nyo na i-record muna at wala pang aksyon na gaganap? Dahil nga po yung pong Republic Act 6735 at yung pinagsama pong implementing rules nito na Resolution 10650 ay nire-review po namin. Pinuna naman ni Senador Amy Marcos kung bakit tinatanong pa sa form ng COMELEC kung ano rason sa pagbawi ng pirma. Kung hihingan pa raw ng paliwanag ang mga tao, magiging mahirap ang maramihang pagbawi ng pirma. Welcome daw ang hakbang ng COMELEC, sabi ni Senador Joel Villanueva. Pero sana, huwag nang pahirapan ang mga gustong bawiin ang kanilang pirma. Agad namang nilinaw ng COMELEC na hindi naman required na magsabi ng rason ang mga babawi ng kanilang lagda sa People's Initiative. Bagamat nandun po sa form yan, hindi po sa pilitan na maglagay po ng rason. Kasi importante lang naman po dito ay action po nila ito, pirma nila, yung binabawi nila, kanila po ito. At binibigyan po yan ng proseso ng COMELEC paano bawiin. Bagamat aminado ang grupong pirma na hindi pa nila nakukuha ang kailangan lagda sa lahat ng legislative districts, kampante raw silang hindi sila maaapektuhan ng inilabas na withdrawal form ng COMELEC. Hindi naman kami masyadong naapektuhan yan kasi as of the other day, we already gathered 19% of total signatures nationwide. Ayon sa isang kongresista, nananatili silang mapagbantay sa tsa-tsa. Handa kami na sa mga legal na move sa Supreme Court at saan man para questionin itong mga pirma nila. Sa bagong hakbang raw ng COMELEC, umaasa raw si Albay Representative Joey Salceda na sana'y ma-focus na sa merito ang diskusyon sa tsa-tsa. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi.
May nanalo ng bidder para gawing pribadong operasyon ng Ninoy Aquino International Airport. Saksi si Joseph Morong. Brown out! Mahabang pila sa counter at sa immigration. Traffic, pagpasok at paglabas ng airport. Bagaman may mga pagbabago na sa mga nakalipas na buwan, minsan ang nabansagang worst airport sa buong mundo ang Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Pero worst airport no more na nga ba? Kanina inanunsyo ng Department of Transportation na may nanalo ng bidder para gawing pribadong operasyon ng airport, ang SMC SAC Consortium. Kabilang sa consortium ang San Miguel Holdings Corporation na negosyanteng si Ramon Ang at ang Incheon International Airport Corporation na nagpapatakbo ng Incheon International Airport sa Korea. Ang San Miguel din na nagpapatakbo ng Katiklan Airport sa Boracay at nagde-develop ng airport sa Bulacan. Ang SMC SAC Consortium ang pinakamalaking offer na 82.16% ng ibibigay na kita sa gobyerno mula sa 4 na nagbid sa proyekto. Ayon sa DOTR, 36 billion pesos ang inaasang ibibigay nitong kita sa gobyerno taon-taon o 900 billion pesos sa loob ng 25 years na kontrata nito. Bukod pa ito sa 30 billion pesos na one-time payment sa pag-takeover sa airport at 2 billion pesos taon-taon. Umaasa ang DOTR na hindi na maghahabol ang mga natalong bidder para matuloy na sa wakas ang pagsasapribado ng airport na 30 taon nang sinusubukan. Okay naman yung acceptance nila, no? When I talk to them. Ayon sa Manila International Airport Authority o MIA, hindi naman daw magtataas ng passenger terminal fee kundi sa mga navigation fee lamang at rentals. Ang proposal daw ng SMC SAC and Company Consortium hindi lamang para gawing world-class ang airport kundi siguraduhin rin na magbebenepisyo ang gobyerno. Makikipagtulungan daw sila sa gobyerno at mga stakeholders para gawing moderno ang airport na may pagmamalaki ng mga Pilipino. Greater availability of parking, shorter and more predictable waiting times from check-in to immigration to security, availability of seats at the pre-departure gate. Ayon sa Department of Transportation, maaaring simulan na ang pagsapribado ng NAIA sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan. Pagtitiyak pa ng ahensya, wala naman daw mawawala ng trabaho sa mga empleyado nito ngayon. Ang ilang grupo nga ng mga manggagawa sa MIA naglagay ng mga karatula ngayong araw kontra sa pagsasapribado ng operasyon ng airport. As per our research sa PPP Center, dapat po doon sa developing stage pa lang ay isinasama na yung tinatawag naming mandatory consultation sa mga empleyado. So ito po ay maliwanag na itinago sa amin. It's part of the deal, no? Lahat dapat may trabaho. Yung iba mapupunta sa MIAA, yung iba sa private concessionaire. Yung iba naman, siguro yung mga gusto. Kasi they will be offered sa a retirement pay also. Babaguhin kaya ang pangalan ng airport? 1987 nang baguhin ang pangalan ng Manila International Airport sa Ninoy Aquino International Airport sa pamamagitan ng isang batas, ang Republic Act 6639. Wala naman yan sa pinag-uusapan namin. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong ang inyong saksi. Good news! Handang mag-refund ang Meralco sa generation charge sa kanilang mga customer. Pero ang bad news, nakaamba na naman tumaas ang presyo ng petrolyo. Saksi si Jamie Santos. Panibagong aray na naman daw para sa mga jeepney driver tulad ni na JR at Nonoy ang nakaambang taas presyo ng produktong petrolyo. Matapos kasi ang rollback noong Martes, price hike ang nakikitang galaw ng Energy Department sa susunod na linggo. Aray na naman yung mga driver. Wala na naman. Bawas na naman kikitain. Wala kami magagawa. Kasi driver lang kami. Sa taya ng DOE, maaring tumaas ng 1 peso and 10 centavos hanggang 1 pesos and 50 centavos ang diesel, gasolina at kerosene sa Martes base sa 4 na araw na trading sa international market. Iba-ibang dahilan daw ang nagdulot ng pagtaas presyo sa pandaigdigang merkado. Nag-intensify yung kaguluhan sa Middle East. Yung crude stock ng United States, yung stockpile nila, nag-surge po. And then, ang pangatlo po, yung pong disruption sa shipping na patuloy po yung problema nila sa pagdaraan sa Red Sea at saka sa Suez Canal. Inaasahan din ng Organization of the Petroleum Exporting Countries ang paglakas ng demand o pangangailangan sa produktong petrolyo ngayong taon.
May good news namang hatid ang Meralco sa kanilang mga customer. Sabi ng Meralco, handa silang magbigay ng refund sa generation charges na katumbas ng itinaas ng Malampaya gas price ng mga planta ng First Gas noong Enero. Sa sulat ng ERC, hinimok nito ang Meralco na kompletuhin ang pagsusuri para mapatunayan ang rate adjustment sa bagong pinasok na kasunduan ng Malampaya Consortium at First Gas Power Corporation. Bagamat Meralco na raw ang nagsabi na kailangang suriin ang epekto ng paggamit ng liquefied natural gas at bagong supply contract, hindi raw nakatanggap ang ERC ng resulta mula sa ginawang validation ng Meralco. Dahil dyan, premature daw na maituturing ang pagpasa ng halaga sa mga consumer habang wala pang validation ng Meralco sa naging basihan ng singil. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Nag-aalab pa rin ang paghanga ng Pinoy fans sa yumaong basketball superstar na si Kobe Bryant. Kabilang sila sa mga dumalaw sa estatwa ni Black Mamba sa California. Saksi si JP Soriano. Sa Crypto.com Arena ng Los Angeles Lakers ipinakita kamakailan ang estatwa ni Kobe Bryant. Yari sa tanso ang 19 na talampakang estatwa ng sumikat sa buong mundo bilang si Black Mamba. Personal daw itong pinili ni Kobe nung nabubuhay pa ayon sa asawang si Vanessa. Nakaturo ang isang daliri sa fans habang naglalakad sa court matapos magtala ng career-high 81 points noong January 22, 2006, second highest sa NBA. Isang linggo matapos ipakita sa publiko, dinarayo ito ng basketball fans, kabilang na ng mga Pilipino, tulad ng Filipino-American na si Josh. Dala pa ang litratong ito na nagpapakitang bata pa lang siya, big fan na ni Black Mamba. Kobe has a great influence, especially to Filipinos. Like we grew up watching basketball, and especially Kobe, so we're sorry about that. Thanks to my friend, that's where you at. He did such a huge impact for us. Ang mag-asawang Johnny at Aurora nagsuot pa ng Lakers jersey nang magsadya rito para magpa-picture sa mural ni Bryant. Marami raw NBA superstars pero may kakaibang karisma raw si Black Mamba sa mga Pinoy. Marami siyang pagkakaiba as a player. Una, one team lang ang pinaglaruan niya. Tapos yung style niya, yung pagiging dedicated niya sa team. All throughout his life. Ang dedikasyon ni Kobe, ang ilan lang sa leksyong iniwan niya sa iba't ibang basketball clinic na inorganisa para sa mga Pilipinong atleta. Espesyal ang koneksyon ni Kobe Bryant hindi lang sa mga Filipino basketball fans kundi sa maraming Pilipino. At sa ilang beses ng pagpunta sa Pilipinas, nag-iwan siya ng mahalagang leksyon sa mga umiidolo sa kanya na huwag susuko sa anumang laban. Ang never say die mentality at diskarte ni Kobe sa laro ang dahilan kung bakit daw ganun na lang ang pagmamahal ng iba pang Pinoy kay Kobe. Pag sinabing Kobe Bryant yan, kilalang kilala yan, number 1 sa basketball. Yan yung mga ginagaya mga moves. Special siya kasi sa Mamba mentality. Yan ang idol ng Pinoy. Mula sa Los Angeles, California, sa Amerika at para sa GMA Integrated News, JP Soriano, ang inyong saksi. Tinanghalan GMA Network bilang TV Station of the Year sa 2024 Platinum Stallion National Media Awards ng Trinity University of Asia. Big winner din ang ilang programa at personalidad ng Kapuso Network. Saksi si Aubrey Carampel. Muling nagwagi bilang TV Station of the Year ang GMA Network sa 2024 Platinum Stallion National Media Awards ng Trinity University of Asia. Tinanggap ang award ni Senior Vice President, Head of GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso, kasama ang news personalities, artista at iba pang opisyal ng Kapuso Network. On behalf of the men and women of GMA Network, led by our Chairman and Advisor, Attorney Felipe Algozon, our President and CEO, Gilberto R. Tobit Jr., maraming salamat, Trinity University of Asia. Regional TV Network of the Year ang GMA Regional TV. 24 oras ang Best TV News Program.
Kabilang sa mga tumanggap ng parangal, sina Senior Program Manager Antonio Magsumbol, 24 Oras Anchors Emil Sumangil at Vicky Morales na nanalong Female News Anchor of the Year. Maraming salamat. Talagang isang napakagandang inspirasyon ito para sa atin. Lalo na ngayon, marami tayong kinakaharap ng mga challenges. Kailangan talaga maging true tayo sa panata natin, which is, yung integrity, commitment to our work, and of course, yung malasakit. Male News Anchor of the Year si Atom Araulio para sa State of the Nation. Best Public Service Program Host si Emil Sumangil para sa Resibo, Walang Lusot ang May Atraso. Si Game Changer host Martin Javier, muling kinilala as Best TV Sports Program Host for 2 years in a row. AM Radio Station of the Year naman ang DCBB. Best News Magazine Program ang Kapuso Mo, Jessica Soho. Best Documentary TV Show ang Reporter's Notebook. At Best Morning Show ang Unang Hirit. Best Game Show ang Family Feud. Best Comedy Program ang Pipito Manaloto. Ang Kapuso Prime Series na Royal Blood ang Best Primetime Drama Series. At Best Primetime Drama Series Actress ang bida nitong si Rian Ramos. Best Variety Show Host for TikTok Clock si Kapuso comedian Pokwang. Breakthrough Artist of the Year si Sparkle 10 member Ashley Ortega. Child Star of the Year si Yuan Micael para sa Firefly. At Director of the Year si Zig Dulay. Film Actress of the Year si Kapuso Primetime Queen Marian Rivera para sa pelikulang Rewind. Para sa GMA Integrated News, Aubrey Carampel ang inyong saksi. Better late than never, biro yan ni Heart Evangelista kahit halatang emosyonal nang samahan siya ng kanyang mommy sa renewal of vows nila ni Senador Chis Escudero. Ang iba pang highlight sa pagsaksi ni Nelson Canlas. Picture perfect si Heart Evangelista sa kanyang gown sa araw ng renewal of vows nila ni Senator Chis Escudero sa Balisin Island. Intricate ang weaving ng off-white hooded gown by Ellie Sao. Elegante rin ang kanyang accessories hanggang sa kanyang bouquet. Dashing in white naman ang groom at kitang-kita ang pagiging in love ng dalawa sa kanilang pictorial sa beach. Emotional moment ang paghatid sa kanya sa aisle ng kanyang mommy na si Cecilia na hindi nag-attend sa kanyang wedding noong 2015. Radiant naman ang pag-walk down the aisle ng Kapuso Global Fashion Icon. Sa interview ng Harper's Bazaar Singapore kay Heart, nagbiro daw siya sa kanyang mommy na she finally made it kahit 9 years late na. Ikinuwento rin ni Heart na niregaluhan siya ni Chis ng diamond ring noong kanyang birthday na itinuturing niyang treasured piece of jewelry para sa ceremony. Karamihan din sa mga nakasama nila sa vow renewal ceremony ang mga nakasama nila sa kanilang 2015 wedding. Tulad ni Mark Bautista na muling kumanta sa paglalakad ni Heart down the aisle. Bukas nakatakdang magkaroon ng isang intimate reception para sa ilang malalapit na kamag-anak at kaibigan sa Taguig para sa mga hindi nakadalo sa kanilang renewal of vows sa Balisin. Para sa GMA Integrated News, Nelson Canlas ang inyong saksi. Kumakanta na, umiindak pa. Ganyan po ang pagtuturo na isang guro sa Ilocos Norte. Pati sa hindi naman music subjects, may song and dance number si Teacher Rolando Esteban sa bayan ng Pasukin. Ano man ang lesson, kaya niyang gawa ng lyrics. At sa ganitong paraan daw mas mabilis natututo ang mga estudyante. Suportado naman ng principal ng paaralan ng teaching style ni Teacher Rolando. Igan, may obra sa basura. Pinatunayan ng isang eskultor sa bansang Gabon sa Africa. Nangongolekta si Eddie Mayombo ng mga piraso ng papel at cardboard. Tutupi niya ito hanggang lumiit
at maghugis tatsulok. Ulit-ulitin niya lang ang proseso hanggang makabuo siya ng obra. Kwento ni Eddie, gusto niyang magbigay inspirasyon sa iba na i-recycle ang mga basura. A remake is made mula po sa BTS to Enhypen. Dahil ngayong araw na, mapapakinggan ang remake ng Enhypen sa 2015 hit song ng BTS na I Need You. Ayon sa kanilang label, mas naayon sa kanilang style ang bagong bersyon ng kanta. Honor din ng grupo dahil mismo ang Hype founder ang nag-arrange ng remake. Ilalabas din nila ang dance performance ng kanta. Dumating naman sa Pilipinas ang Korean actor na si Park Young-sik. At para yan sa gaganapin niyang fan meeting sa Quezon City bukas. Salamat din sa inyong pagsaksi. Sa ngalan po ni Pia Arcangel, ako naman Arnold Glavio. At para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Hanggang sa Lunes, sama-sama tayong magiging saksi! Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.